Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong tagapakinig at manonood sa telebisyon. Ngayon, sa mga sandaling ito, maliwanag ang sikat ng araw at unti-unti nang sumusulpot ang mga unang usbong ng inyong mga paboritong halamang prutas at berry at mga tanim na patatas. Sumisilip na mula sa lupa. Kaya naman dumarating na ang panahon ng matagalang gawain sa hardin at bukid. At ibig sabihin, kailangan nating gumugol ng mahabang oras na nakayuko. Sa mga nakayukong posisyon, marami kayong haharapin na pagyuko. Siyempre, magdudulot ito ng pananakit ng likod sa karamihan sa inyo. Dapat ko ba kayong iligtas mula rito? Tungkulin ko ito, hindi lang basta dapat, siyempre, obligasyon ko ito. Kaya ngayon mga kaibigan, matututo tayong yumuko sa paraang hindi lang basta makuha ang resulta ng mga pagyuko na ito. Saan nyo ng isang buong sako ng paborito ninyong patatas o iba pang mga prutas gaya ng gooseberry at strawberry. Pero para rin maging kapaki-pakinabang ito sa inyo, isipin ninyo, habang nangungulekta kayo ng Colorado potato beetle, sabay ninyong na-exercise at napapalakas ang inyong likod. At hindi nyo na kailangang humiga ng ilang araw pagkatapos nito na parang lupaypay at saka palang makakabawi. Hanggang sa susunod na weekend, hanggang sa susunod na punta sa probinsya. Mas maganda kung sa probinsya, Pwede rin namang mag-ihaw-ihaw lang. Pero dahil mahilig kayo sa patatas, mahilig kayong puksain ang mga salagubang at iba pang peste sa kamatis. Kaya may payo ako sa inyo ngayon. Kapaki-pakinabang. Kaya tingnan ninyo, habang kayo ay yumuyuko, kaya bagay ito sa mga taong nakakaramdam ng sakit sa likod o baywang matapos ang pisikal na aktibidad, pagyuko o paglakad. Maaring sa bandang baywang, maaring sa gitnang bahagi ng likod, sa may balakang, sa may pelvis, kahit saan. Minsan, umaabot ang sakit sa mga binti, o kaya naman ay pamamanhid sa mga binti. lahat ito ay para sa inyo. Makinig kayong mabuti. Tingnan ninyo, kung habang kayo ay yumuyuko at maayos ang galaw ng inyong mga balakang, ganito ang magiging pagyuko ninyo. Sa ganitong patayong posisyon, dito kayo maghahanda at gagawa ng kilos. Bagay din ito sa mga namimitas ng kabute. Ganyan din maglakad sa gubat ang mga namimitas ng kabute, gaya ng nakikita ninyo. Doon din sila patungo sa mga kabute. Ayan, magiging kapaki-pakinabang din ito para sa kanila. Heto ang namimitas ng kabute, tapos biglang tumayo, kumain ng kabute. Tapos, may mani, inabot, kinuha. Sunod, tingnan ninyo kung may galaw tayo sa balakang natin kapag yumuko at gumalaw. Tapos, ayan siya. Kita ninyo, parang kabuti ang galaw niya. Gumagalaw ng ganito. Umaayon din ang kanyang gulugod. Kita ninyo, sino yon? Mga dilaw na kabute, mga opyata. Ayos lang lahat. Pero kung hindi sapat ang galaw na yon, sa gulugod talaga tayo mapipilitang yumuko. At ang madalas na pagyuko, pagtuwid at mga galaw habang nakayuko ay nagdudulot ng pinsala sa gulugod. Sobrang bigat sa mga kasukasuan at sa mga disk sa pagitan ng mga bertebra. Ano ang dapat gawin? Tingnan ninyo, ang mga lokal na siyentipiko ay hindi tumitigil. Lagi silang may bagong natutuklasan. Ito ang ating pelvis. Ito ang kasukasuan ng balakang. At ito naman ang buto ng hita. Ito ang kasukasuan ng tuhod. Narito rin ang mga buto ng binti, tibia, fibula, at paa. At kung ang tao ay yumuko at ang galaw niya ay nanggagaling pangunahin sa ibabang bahagi ng likod. Ayan, yumuko siya at tinitingnan. Aha. Ito ba ay fly agaric o lason na kabute o puting kabute? At nagdedesisyon siyang subukan ito. Ayan, kinuha niya. Ayan, hawak na niya. Ayan. At sinusubukan niya. Ganito, nilalasap niya. May kabute na minsan lang pwedeng kainin. Isa ito sa mga yon. Heto, kakainin niya ang kabuting ito ngayon. Ayan. Magkakaroon siya ng sakit sa likod pagkatapos nito. Dahil lahat ng pagyuko niya ay ginawa gamit ang mga kalamnan ng ibabang likod niya. Ayan, ang mga kalamnan ng ibabang likod ang tumulong sa kanya.
para anihin ang mga pananim. Ayan. Yung kalamnan ng puwitan, hindi naman masyadong napuwersa ang kalamnan ng puwitan niya sa sandaling iyon. Unang opsyon, hindi optimal. Pangalawang opsyon, ibang tagapitas ng kabute. Anong ginawa niya? Heto ang kasukasuan ng balakang. O baka hindi siya tagapitas. Siguro naghuhukay siya, hardinero. Ayan, gumawa siya ng galaw gamit ang kasukasuan ng balakang. Ganito. O ba, kita nyo? Ganito. At dito, hindi naunat ang mga kalamnan niya. Bagkus parang nanatili silang nakaigting. Ayan. At dito siya, yan, anong hawak niya? Kalaykay. Nagnanakaw. Ibig sabihin, magnanakaw. At nakangiti pa siya habang ginagawa yon. At syempre, ang araw din. Hindi naman ito itim. Dilaw ito. Nagliliwanag ito. Nagdadala ito ng solar na bagyo. Sasakit ang ulo mo pagkatapos. Hindi siya magkakaroon. Nagsumbrero siya. Solar na bagyo. Nakaasa ito sa malaking kalamnan ng puwit. At nandito rin ang panunat ng hita. At ang ibabang bahagi ng likod ang nagbibigay daan sa kanya na gawin lahat ng galaw na ito nang may kasiyahan, walang sakit. Ito naman, 2 araw nagdurusa pagkatapos. Nagpahid siya ng pamahid sa likod, uminom ng tableta at muntik mamatay sa sakit. Ito naman, tuwing Lunes ay masayang-masaya sa pagpasok sa trabaho. At ikinukwento pa kung paano niya nahanap ang babuchku korobuchku. Kaya mga kaibigan, nakita at naikwento ko na. Paano gawin ang ganito? Maganda sana kung malinaw ang lahat, pero hindi ito nagagawa ng iba dahil kulang sa paggalaw. Pero bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin ang kalamnan ng puwit kapag yumuyuko. Para dito, ang unang ehersisyo. Pag-activate ng malaking kalamnan ng puwit. Paminsan-minsan, gawin ang ehersisyong ito. Panoorin. Umupo tayo sa pinakamalapit na upuan. Hanapin natin ang upuan. O kahit anong bangkito. Heto, itong goma ilalagay natin sa tuhod ng ganitong paraan. O, kita mo? Paglayuin pa natin ang mga paa ayon sa kaya ng goma. Huwag lang sobrang banat. Ayan, umupo na tayo. Sumandal tayo sa upuan. Buksan ang telebisyon. Simulan na natin at ito ang gagawin nating galaw. Ibig sabihin, sa ganitong paraan, pinapagana at nilalagyan natin ng bigat ang kalamnan ng puwet para bahagyang umigting ito. Kapag gumagalaw, palabas ang tuhod, kusang umiigting ang malaking at gitnang kalamnan ng puwet. Masyadong madali o magaan. Palawakin pa ang pagbuka ng mga paa. Gumamit ng mas matigas na goma at maglagay ng 2 dito. Gawin ninyo ang mga galaw na ito. Ibig sabihin, hayaan ninyong matandaan ng inyong paa. Itong galaw na ito, hayaan ninyong mag-interact muli ang inyong paa at ang inyong gluteal na kalamnan. Parang inyong gluteal na kalamnan ay maintindihan na kaya nitong igalaw ang inyong paa sa susunod na hakbang. Tingnan ninyo kung ano ang gagawin natin. Sa susunod na hakbang, ayan, nakatayo tayo. Inayos natin ang ating pantalon ng ganito. Ayan. At na yon, ginawa na natin itong galaw na ito sa gilid. Kita ninyo? Naalala na ng paa at puwitan ang galaw na ito. Pwede mo rin itong ulitin ng nakatayo. Pero mas mahirap yon. Ibig sabihin, mas madali para sa ilan ang parehong galaw ng nakatayo kapag ang goma ay nasa ibabaw ng tuhod. Habang para sa iba, mas madali kung nasa ilalim ng tuhod. Subukan nyo ring bahagyang yumuko ang mga tuhod. Ganito. Sa gilid, bahagyang ibuka, kita nyo? Kahit nakayuko ang tuhod habang nakatayo, pwede pa rin gawin ang mga galaw na ito. Papunta rito, doon, pabalik-balik. Ayan. Ganyan, 1, 2, 1, 2. Ayan, kita nyo? At na yon. Sa pagyuko, kailangan yung bahagyang baluktutin ang binti at hilahin ang goma. Kita nyo? 1. Nagawa nyo na yan. Sabay-sabay, ganito.
Isa. Kasabay ko. Ulitin ko. At ngayon, magsisimula tayong yumuko paabante. Yumuko tayo paabante, pero patuloy pa rin nating hawak itong goma. Ayan. At bumalik sa pantayo. Patuloy pa ring hawak itong goma. Yumuko ulit, tumayo. Hindi kailangang yumuko ng todo. Ngayon, tingnan ninyo. Para maging mas tama ang galaw na ito, lumapit kayo, ganun pa rin, na hawak ang goma. Huwag mahiya sa mga dumadaan. Lumapit kayo. Lumapit kayo sa pader. Ang distansya, ayan, hindi dapat lumampas sa haba ng paa mula sa pader. Mga isang talampakan mula sa pader, depende sa laki ng puwitan kung gaano kalayo ang aatras. At ngayon, idikit ninyo ang inyong puwitan sa pader. Ayan. Mababaluktot na ang mga binti ninyo dahil dito. Ngayon, ibuka ang tuhod at yumuko paabante. Yumuko, palatilihing bukas ang tuhod, saka bumalik sa pagtayo. Yumuko at tumayo ng paulit-ulit, laging habang may bigat. Nakabuka palabas ang mga tuhod ninyo. Kung di magawa, subukan yung bumaba pa. Baka mas kayanin kung mas mababa. Ulitin, pasulong, tapos paatras. Okay lang na bahagyang yumuko ang ibabang likod ninyo. Kung masyadong yumuyuko, subukan ninyong ilayo pa ng kaunti ang mga paa ninyo. Ihiwalay ulit ang mga paa, yumuko paabante. Manatili kayo sandali sa ganitong posisyon. Dito, ang inyong baywang ay magtatrabaho ng tama at ang kalamnan ng puwit ninyo ay mananatiling nakaaktibo at susuporta rito. Ito ang unang ehersisyo. Ilang set, ilang ulit. Pangalawa, isang paa sa likod at isa sa harap. Ulit, idikit ang puwitan sa pader at gawin din ang parehong galaw. Pero ngayon, ang parehong galaw ay gagawin ng mga tuhod ninyo. Ngayon, isang paa ang nasa harap, isa ang nasa likod. At yuyuko tayo papunta rito sa harap. Yumuko, balik. Yumuko, balik. Sa buong oras na ito, dapat nakaunat ang goma ninyo. Sa isang gilid at sa kabila. Tumayo, inilapat ang puwit sa dingding, inunat. At yumuko kayo paabante. Yumuyuko tayo paabante kapag ang isang paa ninyo ay nasa unahan. Paabante kayo yumuyuko, hindi sa gitna, kundi mas malapit dito sa paa na ito. At ganito siya. Isang beses, hinila ang goma. Dito kayo, yuko, habang ginagawa ang ehersisyo. Ito ang unang yugto ng ating mga ehersisyo. Pangalawa, kumuha tayo ng isa pang goma. Ikakabit natin ito sa itaas. Tumayo tayo sa parehong posisyon. Ganito natin ginawa sa pader. Noong mga paa natin ay nasa isang linya. Kunin natin ang goma. Tapos idikit natin ito sa katawan natin ng ganito. Ilayo ito sa may gilid ng paa. Inunat ang goma. At ngayon, yumuko tayo pasulong. Yumuko na tayo pasulong. At ang goma natin ay naunat na ng ganito. Kita mo? Ganito tayo yumuko. At dahan-dahan tayong bumabalik pataas. Isa pa, yumuko. Kung di ganun nauunat ang goma, pwede pang iunat ng kaunti ang mga braso. Isa. At bumalik sa tuwid na posisyon. Isa. Sige, dalawa, tama. Isa, tama, dalawa. Ayan. Tapos ilagay ang kabilang paa sa unahan. Ganon din ang gawin. Pwede ganito o ganyan. Ang mahalaga, magkaroon ng resistance dito. Lumayo ka pa ng konti sa pader. Ganon din, para mas malakas ang kontra. Yumuho ka, paabante. Ibig sabihin, pwede kang dumikit mismo sa pader. Tapos pwede ka rin lumayo ng kaunti. Tingnan mo kung alin ang mas komportable para sa'yo. At sa posisyong ito, pwede mo nang sanayin ang pagyuko ng mas mababa pa. Anong nangyayari ngayon? Sa sandaling ito, kapag ang goma ay nasa itaas din at nakaunat. Dito sa loob, kailangan ng pulang kulay. Ito ay nasa loob. Itong iliupsoas na kalamnan ay nagsisimula na ring gumana. Mahalaga ito sa pagpapatatag ng ibabang likod. Ayan. Kaya mga kaibigan, ngayon,
Bago ninyo ginawa ang mga ehersisyong ito, dapat sinuri muna ninyo kung paano kayo yumuko paabante. Kaya isipin nating nasuri na. Ngayon, ikumpara ninyo at subukang ulitin ang parehong pagyuko. Pwede ring mamitas ng kabuti o berries. Tingnan ninyo kung gaano ito naging komportable mga kaibigan. Ngayon, handa na ang inyong mga kalamnan sa puwitan at likod para sa mga gawain sa hardin at pamimitas ng prutas. Ang inyong mga komento ay mataimtim at puno ng paghanga. Pakiusap, ilarawan ninyo ang inyong mga impresyon sa mga komento. May mga ehersisyo sa link sa description na bukas sa lahat ng gustong sumubok sa loob ng 2 araw. Basta makita agad ang link sa loob ng 5 minuto. Hanggang sa susunod na mga palabas.